tahimik ho ba magdasal kay Lord kapag nagsusugal? Eto na, nakikita. Yun, no? May booster. Galing. Yan. Uy, Tatiana, galing Oh, ah. oh, Mukhang kuya. panalo ka ah. Naku, hindi. Konti lang. Galing ah. Naku, hindi po. Ay! Nagulat naman po ako. Colors lang naman po ito. Kala mo tumataya ka Hindi po, Candy Crush lang po ito. Talagang tumataya ako kay Jesus. Kaya panalo ako, Kuya Verwin. Good. Yan po, pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ano pinagsakasabi ninyo. Kaya welcome po ulit sa ating bagong episode. Baka nagtataka kayo bakit namin pinag-usapan ng mga bagay na yan. Kaya ito pong bagong episode natin, pakinggan niyo po dito sa ating Payong Kapatid! Yan, alam nyo welcome po sa lahat ng ating tagapanood at sa lahat na nakikinig. Kami po ay nagbibiroan dito. Talaga naman napakasaya ngayong araw. Pero hindi ho biro ang ating pag-uusapan dahil yan po ay patungkol sa mga games, mga sugal-sugal, Kuya Bong, gambling. Ay, hindi naman Candy Crush. Games lang yan eh. Oo. Sugal at gambling, Kuya Erwin. Sabi nga po sa report, alam niyo po ba, noong 2018 pala, eto po 2018, 469,000 na Pilipino ang nagsusugal. 2018 pa lang po yun, ha? Totoo po yan. Yan po ang sabi sa report. At eto naman po, sabi po, alam nyo na ilan as of last year, based sa data ng mga kumpanyang mga nagpapasugal po, 32 million Filipinos na ang nagsusugal. Paano nalalaman kasama si Kuya Erwin doon? Mabigat na parato ni Kuya. Kasama dyan yung mga Filipinos abroad. Nagtataya Okay. sila. Oo, grabe, no? Grabe. Kakatakot. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba masama ba yun? Ewan ko, Kuya Erwin, tingin niyo po. Ano sabi mo masama? Hindi, yun nga kaya kailangan i-discuss yan kasi hindi natin talaga hindi malinaw sa Bible yan eh. Kaya napaka-importanting ating pag-usapan tungkol dito, di ba Kuya Berwin? Opo, Kuya Bong. Kasi may mga ahensya, di ba? May mga ahensya na talaga naman pinapayagan eh. Pero lagi lang nakalagay doon, enjoy your game moderately. Mga ganun lang eh, di ba? May mga ganun sila. Pero kailangan pag-usapan kung ano talagang meron ba ikabubuti o ikasasama talaga. Di ba, Kuya Erwin? Oo, nakikita ko mga mahabang pila sa mga off-track betting station. Talaga? Ano yun? Parang hindi ko inabot yung Nakakaano ganyo kasi pagkatapos ng manood ng TV, pumupunta nila sa table nila. Sabi ko, buti pa yun, may mga small group. May mga table games, no? May coffee table po. Siguro ang nung una nating discuss, parang kasi sabi we want to give advice sa parang brotherly advice. Ano ba talaga tong gambling na to? Ano ba talaga yung gambling, di ba? Paano masasabi nating gambling? Ayan. Sige, yan, tama. So, itong gambling na to, it's like a pleasure activity, ganyan na parang you want to be happy ganyan or so pero alam mo Kuya Erwin, parang meron pa sa Bible literally na parang sinasabi doon na merong, lalo hindi pa nabanggit ang online casino, yung mga ganung tipo o kaya yung tinatawag na lottery. Kasi lottery is in a sense a form of gambling, di ba? Nung panahon ninyo, Kuya Erwin, sweepstakes, Sweepstakes, hindi. Piko. Ang lala. May tayaan din pala sa sagot. Di ba? Yung text. Text, Yung text, may tayaan din doon eh. So, hindi ba? Naalala ko lang po. Pero iniisip ko, parang, ano nga ba talaga? What is Biblically, gambling? what does gambling really mean? Hindi binabanggit sa Biblia ang actually word na gambling, gamble, wala yon. Kaya nga ang sinasabi ng mga theologians dyan, mabigat na, yung gambling can be treated as, with indifference. Bago nyo ituloy-tuloy yung discussion nyo dyan, kasi alam ko magiging related to eh. Kasi, for example, when you invest something, you gamble eh. Lahat naman yan may kwan eh. Diba? Whenever you take risk, may ano yan eh. May risk lahat ng decision eh. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kwan, mga halimbawa. Which of these are gambling? Bingo. Raffle ticket, bumili ka. Gambling ba yan?
magbigay ka ng down payment sa residential unit, nagtitiwala ka sa gambling ba yun? Lotto, sweepstakes, gambling ba? Playing sport with each participant putting equal amount sa pot. Kunyari, common yan sa may sport na. Basketball, may pot ka yan. Buying insurance, gambling ba yan? Hindi naman Oh. nyo, Stock market, yan ang common. Yung stock market pa, gambling. Yes. Oh. Bago tayo pumunta dyan, tanungin ko muna sa attorney. Yan ang sinasabi ko na nga. Medyo bumibigat. Mayroon bang basic law sa, let's say, sa gambling, related sa gambling? Magandang tanong po yun. Basically, ang gambling po is not illegal person naman lahat porket ganun. Ang nagiging illegal lang siya is if it's not authorized by PAGCOR, yung mga government agency, especially kapag hindi inaalaw within the barangay, let's say cockfighting, yan. So, dun siya nagiging illegal per se. Pero Kuya Bong, kasi pagka, eto po kasi naging sugarol din po ako eh. Hindi naman ako maalam sa investment. Opo, sugarol din po ako nung araw. Ngayon, syempre yung sugal po na yon, may exciting eh. Baka siguro isa po yun, excitement, sorry, di ba? Isa po yun, kumpara sa mga risk na mga stocks o business, investment, siguro dun, nag-e-enjoy kasi. Hindi, iba, Kuya Bong, iba yung pumipinta. Ganun. Oo, yung mga ganun nung araw, baraha, di ba? naman yan, oo. Iba yung tumataya, gumaganon. Nung araw po, talagang ko dyan. Hindi, kasi gusto kong linawin yan. Parang, it's good for us to understand that when it comes to gambling, it involves gaming. No? Kasi, investing is not a game. It's a serious thing na gagawin mo talaga. Na, Tsaka pagka-gaming po, Kuya Bong, last na lang po ito. Dahil nga ramdam na ramdam ko nanunumbalik ko yun nung araw kong pagkatao eh. Nanginginig ka pa. Opo parang po, hindi, biro lang po. Hindi kasi nga, dahil gaming, ginagalingan mo, nagkakaroon ng competition, ayaw mo magpatalo, at pag natalo ka, tataya ka ulit, lalakyan mo yung taya mo, para makabawi ka, kasi game eh. And may thrill. May thrill, may entertainment, not Saka like po kung siguro investment. yung tama po, parang ano ko po yun, parang may reality na meron kang ini-investan, merong imagination lang. Na swerte ka lang Correct. sa swerte ka lang Ayun, nakatao. swerte. medyo lumilinaw-linaw na. Kasi, Because usually, they live in a fantasy world. Na sasabihin nila, pag nanalo ako, kalahati nito, ibibigay ko sa simbahan. talaga? Oh. Hindi. May Pero gusto ko kilala- yun. Ang ganda ng parang living in a fantasy world. Ganda nga. Kasi para mas malinaw sa ating lahat. Kaya mga kapatid, every time we get involved into something or betting, parang thinking of something fantasy. O parang, parang wow, this is a world where I want to be. Yung, medyo, pag-isipan natin, baka gambling yon. Wow. Mabigat itong usapan. Kasi alam niyo kung bakit importante itong kasi ang daming involved sa online, di ba? Online gambling ngayon. Na to the point that they're losing all their properties na because of their desire to earn more. No? Kaya yun yung parang pinagtutuunan ng ating mga usapin ngayon. Kuya Bong, Kuya Erwin, Ate Pepper, Ate Hana, yung pong laro itself, nauuso na, sugal. Ang masakit po kasi, nagwo-worsen eh. Maraming na-addict, maraming nauubos, maraming nasisirang pamilya, di ba Kuya Bong? Tapos, ang matindi pa nito, pati yung promo and advertisement nila, pati yung marketing nila, talagang para sa lahat na. Like yung online, Kuya Bong, di ba? Tapos pati yung mga figura ng mga ibang influencer, ginagamit nila yung itsura, yung model na magandang babae para maka-encourage. So talagang hindi na siya minsan eh. Ano mga sample ng mga online gambling? Kasi alam ko yung, di ba, yung husband mo dating sa online. Ano mga sample nun? Kasi hindi talaga ako tumataya. Opo, yung mga nauuso po, mga scatter, yan. Scatter. Ganyan po. Halimbawa, paano ginagawa? Hindi, yan, I-download wala ka po na. ako. Try natin. Curious din ako. Curious. Nag-cut po yun. Joke lang. Parang I never, kasi talaga hindi ako nag-dare ng gambling ever since kahit nung bata ako eh. Kahit yung mga pusoy dos, hindi ako into it eh. Oh. Kaya karang clueless talaga ako when it comes to gambling. Siguro po, para po mapag-usapan pa natin, ito po yung mga ordinaryong tanong na Sige, nagtanong sige, sa atin, sige. pinadala po ito ganun ba? Opo, Okay, baka sige. po masagot po natin. Ito po, sabi po dito, paminsan po kaming
paminsan po kapag nakakasama ko ang mga kaibigan ko sa hotel na may casino, naglalaro po ako pero maliit lang ang pusta. More on enjoyment lang. May tuturing po bang kasalanan yun? Yun, yun yung ano eh. Yun. Sinasabi ko eh. oo. Opo. Sa kung ako tatanungin, kasalanan pa rin. Kasalanan yun eh. Bakit po? Kasi, sinasabi nila for entertainment, but the truth of the matter is, hindi for entertainment. Yung entertainment in itself, hindi rin masyadong godly yun kasi ang focus nun sarili mo eh. Hindi, itanong ko, Kuya Erwin. Ito, di ba nung sa perya, family kayo, sa perya, tapos meron yung bibili ka ng 3 ring, sasalihin mo ganyan. Tapos mananalo ka. Anong difference nun sa yung tinanong nung mama? Parang yung binayad mo dun, enrollment para makalaro ka. Para bang Dun sa perya. register sa halimbawa, perya. Sa casino, naglagay ka sa slot machine. Parang bayad mo yun. Tapos, tapos biglang, wala, talo, nawala, okay na. O, saya na ako, okay na ako, go na ako. Kasi minsan pag umupo ka sa ganun, nagbibigay siya na ng soft drinks eh. Kasi naalala ko kasi nag-iikot kaming ganyan, napagod ako eh, umupo lang ako, binigyan ako soft drinks, thanks you. Libre, Kuya Bong. Pero Pati hindi ako alak. natataya, hindi ako Pati alak, natataya. libre po. Oo, Opo, pero libre pwede po. pala mag-uwi, no? Talaga? Hindi pa. Pero nagulat ako kasi, pwede pa, ano pala yun, ba't siya namimigay sila? Ngayon, kunyari lang po, di ba ganun din yun? Parang bumili lang din ako ng pagkakataon na gumalaw. Parang kunyari, pag nagpunta ka sa mga laruan ng mga bata, di ba, meron kang token. Bibili mo yung token eh. Para maninalo ka ng mga tickets, di ba? Oo. O ano mang kapalit ng ticket na yun, whatever it is. Ayun. Enjoyment lang. Oo. Ano difference nun dun sa tanong? Sa slot machine. Hindi, yung tanong niya kasi parang Naglaro maliit siya. lang naman na pusta eh. Tapos, Pusta lang, pa rin katuwaan lang. Manalo-matalo, okay lang. Parang ganun. Kasalanan ba yun? Kasi unang-una, you are expecting, greed yun May greed na rin doon Ni-expect mo na mananalo ka. Pangalawa, kung matatalo ka, sinasayang mo yung pera. Yun. Tinatapon mo yun. Stewardship yun Kuya Bong, ito po yung sa perya. Sa perya, bumili ako 3 ring. Naglaro lang ako. Yung premyo ko, stuffed toy, may premyo siya, may prize dun sa game. Pero yung bayad sugal mo, po, di ba? binayad mo po. Bumili ka para ka nanood ng sine, na-entertain ka. Pero walang binigay sa yung pera. Premyo lang to be entertained. So same thing doon. Baguhin natin. Halimbawa, Ngayon, hindi stop to yung regalo. Binig sabihin natin 1,000 piso. Ay, sugal na po yun. Pag pera ang bumalik sa'yo. Hindi Sugal po yun. Hindi ko gets yun ha. Sorry ha. Sugal yan. Sige nga. May pwede. Ayan po, dati po siya nagpapasugal. Alam po yan ni Ate Pepper. Share mo na. Mabigat na paratang din po yun. Huwag kang mag-alala ate. Pwede ka makasuhan kasi attorney nagbubulong-bulong na. Siguro the difference po nung sa may ring po na binayad mo po kesa dun sa slot machine. This one po kasi requires skills. While the other one is computer generated, technology generated. Naghulog ka, slot machine, hindi mo alam ilalabas dun eh. Hindi mo naman parang it did not require any skill. Okay, baguhin natin. Perya ulit. Ruleta. You know what I'm trying to say? I want to be more practical on this. Kasi ako, sorry ha, hindi ko kayo dinidebate or whatever. Kasi ang isip ko, sometimes we might fall into legalism to the point na blanket kagad yan. Gambling yan, masama yan, kasalanan yan. Kasi if I'm doing this for my family bonding, I don't think there's something wrong about it. As long as kontrolado ko yung investment ko. Okay, hanggang itong isang daan na binigay ko sa iyo, 100 piso, yan lang ang gagastusin mo ha. Well, hindi lalagpas yan. Enjoy yourself. Bonding natin. Di ba? Parang hindi ko nakikitang sugal yon. Kasi it becomes greed pagka hindi ka na mapigilan. Hindi ka na mapigilan. Kasi tingnan mo ha, any form of games, kahit sabi natin, stuffed toy and pera, pareho lang yan eh. Palitan natin yung stuffed toy, gawin mong pera lang yun. Ganun din yun eh. But it's still something costly, di ba? Kaya yun yung gusto kong linawin sa akin. Sa akin lang ha. Kaya kung feeling natin kasalanan na agad yon, palagay ko, medyo kailangan natin suportahan ng scripture ng konti. Siguro po it depends on the intention and condition of the That's heart. what I'm trying to say. Importante yun. Kasi yung intention natin. Diba? Kasi ulitin ko, whatever we do pag enjoyment, it's not necessarily selfish. Sometimes,
We just want to enjoy. I want to bond with you. I want to develop relationship with you. I don't find any problem with that unless you're finding parang yung relationship with somebody else na hindi talaga dapat. Ah, Kuya Bong, eto na rin po. Total, nabanggit yung heart at saka yung lalim kung bakit. Ako po, huminto ako ng sugal kasi nakilala ko ang Panginoon. yes. So, binago niya po ako kasi gusto kong sumunod sa Kanya. Pero wala sa Bible yung sugal. Pero dahil gusto kong sumunod sa Kanya, paano po yun? Ang nangyari po sa akin, humihingi po ako ng biyaya sa Diyos. Humihingi ako ng pera sa Kanya, pang gastos, pang tustos, sa bayarin, di ba? Pero kaya yung binigay niya sa akin, nung nakilala ko siya, hindi ko na po makuwang malaro. Sa totoo lang po, kahit bingo, kahit yung pamilya kami, taya ka na, katuwaan lang, tayo-tayo lang. Sa sobrang taas po ng respeto at pagtingin ko, kahit po 25 pesos, kahit po barya, hindi na po ako makataya. Sa sobrang takot ko po sa Panginoon na ako'y naghihirap, dinidisiplina niya, humihingi, umiiyak sa Diyos ng biyaya, tapos yung perang binigay, Kuya Bong, hindi ko na po talaga mailaro. Sa akin maganda yun. Alam mo Opo, bakit? side bet na lang po ako. Hindi, alam mo maganda yun kasi kasi yun yung naging nakaraan mo. Opo. Parang ganito yan. If I am, let's say, my past is more on pornographic, paano mga materials, ang aking protection is from the pornographic materials. Kaya pag nakakita akong manonood ako, may naghahalikan, tumatalikod na kaagad ako. Kasi I don't want to fantasize. So, sa gambling, hindi ko issue. Kasi, wala talaga akong ganung problema. Pero kung naglaro kami, wala lang, katuwaan lang talaga. Kasi wala naman talagang patay, ubusan ng pera yan, di ba? Talagang it's just fun. And I don't think there's something wrong with having fun with your family, with your relatives, parang bonding yan. Pero kung nagmumurahan na kayo, dinaya mo ako, tigilan nyo na. Kasi it defeats the purpose, di ba? Yun lang yung ko. Kaya sa akin, pero I really agree with you. Kasi kung weakness mo yon, you should stop that. Kasi baka bumalik ka dun. Di Or ba? Kuya Bong, hindi lang yung weakness eh. Pwede maging addiction sa iba. That's right. Di ba? Yun ang babantayan mo. Kaya Oo. sa akin, kasi ganito, parang, kung feeling mo mahina ka sa area na yon, huwag mo na simulan. Di ba? Kaya, kayong dalawa ng Diyos mag-usap. Di ba? Siguro, kasi ako, naisip ko lang, kasi kunyari, yung kamag-anak ko, nasa Vegas. That's sa Vegas. So, pinapasyal kami sa mga hotel ng mga casino. And wala, nakakaupo ka lang doon. May mga tao doon talaga magdamag na. I don't think na na yun, mabuti pa yun. Masama na yun kasi magdamag na sila eh. Di ba? Ikaw naman, ikot-ikot ka lang ganun. Ano to? Pakikiganon ka lang. Pwede naman ako nagtataya talaga kasi wala talaga akong doon. Kaya lang iniisip ko lang, kanyari yun nga yun. Kasi yung tanong niya kasi, more on enjoyment lang naman. Kaya, tama kayo. If it will cause you to sin, cut it off. If it will cause you to sin, cut it off. Hindi pa sin. No, kaya pagka, lalo na kung sin na, di lalo dapat mo i-cut off, di ba? So yun ang aking masasagot. Itong nakita ko sa Bible patungkol dyan, gambling is a form of entertainment or excitement. Sabi sa 2 Timothy 3, 1-5, but realize this, that in the last days, difficult times would come, for men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, etc., treacherous, reckless, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding a form of godliness, although it's not there, no? So, yun ang sinasabi ng Bible na na lovers of For fun. self. Masama bang manood ng sine? Masama manood ng sine? For fun. Depende kung anong kung rated, family, Anong rating movies. Hindi GP, naman. GP. Hindi naman. GP. It's for fun. Mm-hmm. Oh, what makes it different from gaming? Ang gambling kasi, That's ako, right, naniniwala that's right. ako. Kaya ako nililinaw yung word na gambling and gaming. Kasi yung entertainment part, movies and entertainment. Yes, entertainment. Pero iba yung entertainment ng gambling eh. It has to do with the self eh. Lovers of pleasure. Alam mo, doon ka mahuhook doon sa gambling na yan. Sige. Okay. So it's like what sinasabi niya na parang it's very addictive. Parang kunyari sigarilyo, it's very addicting. So pwedeng kumaari, wag mo na simulan. I think I really believe in the spirit world, spirit na mga
mga addiction, yung mga droga, ganon. Pero sa tingin ko, yung gambling, mas matindi yun. Talaga, it's a form of addiction din. Oo, naranasan na ni Kumbaga, kung Berwin pwede yun. na, wag mo na simulan. Narin yan, naranasan niya kung gano'n katindi yun. So, mga kapatid, gusto ko lang maliwanag to, no? Parang, ang sinasabi ng mga nakaranas na kasi, it's more addicting. So, kumbaga, kung baka hindi natin makontrol, just to be sure, wag mo nang tuloy. Kaya, kung alam mong mali at ginawa mo pa rin, kasalanan na yon. Di ba? Kasi it's lack of faith eh. So, yun. Oo, yun pa isa. Kaya lang, ayoko naman kasing matuto tayo na magja-judge tayo kaagad. Kung nakita natin kapatid, nakaupo doon, tapos judge natin kaagad na, ay, ano yan, masama yan kasi nagtotong it's kayo, magkakamag-anak lang naman sila. Just to balance, Ayoko na, kasi dapat as Christians, hindi tayo judgmental, at the same time, naintindihan natin ano yung tinatayuan natin. Ha? Tama ba? Yeah, attorney. Magandang tanong po, no? Parang, kung for enjoyment, is there any other forms or activities that you could also enjoy? Let's say parang you spent 5,000, nakita mo, naging 1,000 na pala, pwede kang mag-archery eh. Kumbaga parang there's a lot of ways to enjoy your money and your, yung resources mo, di ba? Pwede kang mag-pottery. Parang there are a lot of ways and communications na activities na pwede mong i-enjoy using the God's resources. Pero the thing is, parang ano yung, kumbaga, lahat ng resources natin, ano yung investment, ano yung ROI nito sa akin. Kung enjoyment lang naman, baka pwede ko siyang spend dito para at least may balik to. At least natuto akong gumawa ng paso, natuto akong mag-archery, natuto akong mag-ganito. Kumbaga, pwede kami mag-coffee ng friend ko. So parang at least may balik pa din. Hindi siya nawala na parang bula. Siguro parang yun din to balance. Also parang, let's think it, di tayo magiging legalistic, pero kumbaga, ang batas nga pinagbabawal yung mga public officials to enter and to go inside the kahit PAGCOR regulated na casinos and gambling sites. How much more tayo na parang we are also expected higher? Hindi, alam mo kasi, attorney, pasensya ka na Ay, opo. sa edad ko Di nga ito. rin po ako. Napagbawalan din po ako. Ang punto kasi, the reason why the officials are not allowed inside, Kasi, it's parang it will kumbaga yan magbi-breed yan ng corruption. Kasi yung pera para dumaki yung pera mo Parang makikita nila na parang walang paper trail Pero kung nanalo ka sa gambling, nanalo kasi ako Alam mo yan, ginagamit nila yun as a cover up for what they have corrupted. So yun naman yung yung intent of the law. Pero ganun pa rin, ako, ang nakita ko lang sa mga arguments natin, kasi yung enjoyment, pare-pareho yan, gagastos ka dyan. Imposibleng hindi. Yung control ang pinaka-importante. Kaya kung hindi mo din lang naman makokontrol, kasi I cannot speak for everybody, but since they have experiences, I would just say, learn from the older ones. Those who are experienced, I'm sorry, na hook sila, na hindi naman lagi na sumahook. It all started just to enjoy. Kaya kung sakali man na mahuhook ka na rin doon at hindi mo alam kung what is your capacity, I would rather say, wag na lang. Kasi ang matalinong tao, they will not put themselves to the edge. Kung titingnan nila kung baka malaglag sila o hindi. Kung matalino sila, di ba? Kaya kung wag mo nang simulan. Kung alam mo nang may mga naka-experience na. Kasi kaya ako, don't listen to me. I just keep on asking kasi I'm speaking for you. Dahil wala ako experience. So, tinatry kong i-figure out sa isip ko what makes it different from this. Since wala naman sa Bible talaga maliwanag na instruction, no? Except against pleasure, against greed, mga ganon. Selfishness. So, Ito maganda po itong tanong na to. Sige. Ito, basahin po natin. Pwede po ba magdasal kay Lord kapag nagsusugal? Ito na, nakikita na natin kung anong talagang problema. Kung isi-share ko naman ang blessings kapag nanalo ko. Yan na. Ayan. Pwede po ba magdasal kay Lord kapag nagsusugal? kumanta, Lord, patawad. Kuya Erwin, ikaw, ano pong tingin mo dyan? Ano pong paliwanag mo dyan? Sabi sa Bible, the heart is deceitful above all things. Niloloko mo lang sarili mo. Oo. Papayagan ka ba ng Diyos niyan? Tulad nga nasabi ni Kuya Bong, palagay ko, hindi lang palagay. Alam ko na hindi tinotolerate ng Diyos. Kung sa mga institution dito na hindi naman religious, bawal ang... Kunyari ako, nagtrabaho ako sa bangko. Katabi namin hotel, may casino doon.
bawal kami pumasok sa casino. Kasi bad advertisement yun sa bangko. I don't think sa mga bangko employees. Sarap pa naman ng mga ano doon, eat all you can na restaurant sa loob ng casino. Yan ang masarap dyan. Kasi nakapunta ako sa ano ba yan? Okada? Oo, Oh, sa Okada. sarap naman talaga eh. Oo. Pero again, Pwede yata sila sa Okada. Bawal sila doon sa mismong casino. Bawal kami sa Alam mo, hindi dadaan ko doon eh. alam mo Kuya Bong, pansinin mo kahit sa Las Vegas, lahat masarap. Di ba? Kaya Kasi hindi nakakabaliw eh. dinadaanan ko talaga yung mga ganun eh. Dinadaanan mo eh. Parang kawawa. Yun lang. Naintindihan ko naman yung sinasabi niya na tama naman. Just to protect everybody. Parang, oo. Pati yung mga kliyente, pag nakita, uy, ano ko yan kliyente ako yan. Masamang advertisement yun. Okay. Hindi, huwag ka magalala. Pag nanalo to, happy ang kita. Pera po to eh. Ayun na nga. oh. Out mo to. Hindi, pero sa experience ko, yung mga kliyente, meron akong mga kliyente na kilala na mahilig sa sugal. Wala pang isang buwan, ubus na yung pera nila. Kawawa Oo. naman. So, tama. Parang ako naman, sinasabi ko lang sa inyo, parang huwag nyo na simulan. Ngayon, tanong ka, pwede ba magdasal? Oo naman. Lead me not into temptation, but deliver me from evil. Kasi, we need to really ask God. Kasi kung hindi mo kaya, mag-pray ka na. Lord, wag mo na kayaan dito. Wag mo akong hayaang mahulog o magkasala. Kaya Lord, tulong. Kasi kung ang pinagpe-pray mo, Lord, panalunin mo lang ako. Hahatian ko naman si Pastor Erwin eh. Di ba? Sigurado ko hindi ka sasagutin. Pero pag sinabi mo, hatian mo ako. Joke lang. Yan na nga, Kuya Bong. Yan na nga yan. Yan, nakita natin yung tao, di ba? Siguro may parang meron minsan na may ganun mga tao, Lord, mananalo ako. Tapos feeling nila nananalo talaga sila. Pero at the end of the day, and hindi masasabi ba natin na masama ang Panginoon kasi inalaw sila? Siguro that's the sovereignty of God. Na sige, I love the term minsan parang padadamahin ka muna ng pagkakataon na parang ang gagawin sa'yo, He will let you win. Pero at the end of the day, makikita mo, that is not a satisfaction. Kasi, kumbaga, there's a psychological effect bakit gambling is addictive eh. Pero alam niyo, sa pag-aaral ko naman, nakita ko lang, lahat ng nanalo kahit sa loto, they ended up lost. As in, they ended up, mas lalong lumala ang sitwasyon nila. Tsaka, itong isang bagay, once you win, how assured you are or guaranteed you are na hindi ka natatayo ulit. Yun. Kasi yun ang magpapa-addict sa'yo, yung winning eh. And ang problema, what you won will eventually be gone. Malulose mo rin. Kasi tsaka easy gain, easy loss yun eh. For example, di ba nanalo ka let's say ng 20 million. Bibili ka ulit ng bahay na worth let's say 10 million. Bibili ka ng kotse worth 5 million. So meron ka pa natitira. Ngayon, kung iisipin mo, if you're not earning that much, yung maintenance ng 10 million bahay, yung maintenance ng 5 million na car, hindi mo masusustain. Kasi wala ka namang regular income na gano'n eh. Di ba? So you're hoping again that you will win another nataya. Yun ang nakakasira. Yes. So, kaya talagang it was really meant to destroy lives, no? Pasensya na kayo. Again, kaya ako nililinaw ng mabuti yung issue ng sugal at saka at the same time kung bakit pala addicting. Ngayon ko pumapasok sa isip ko, kaya pala nahuhulog ang marami. At doon nasisira ang buhay ng iba. Tsaka ito pa, naalala ko, may naghiwalay na nga eh. Tapos after manalo ng grand prize sa lottery, sabi ng babae, I realized that I really care for you. Yun na. Nakita na natin. Nagbago, no? Life change. Patong-patong na. Pero Yung mga issue dito na nagdadasal yung gambler, the truth of the matter, yung dinadasalan nila, hindi yung tunay na Diyos eh. And eventually, they will graduate to Lord idolatry. Lord naman. Tinatawag Gambling Lord. Pwede Idolatry kasi, alam mo, yung mga inaano nila, sinasamba nila, bumubulong sila sa dice. O kaya yung rabbit's foot. Oo. Lahat. Alam yun, no? Oh my God. Hindi, nabasa ko to eh. Hindi, pero yun nga po, kung Christian ka, ang prayer mo na kagad, Lord, iligtas mo na ako dito. Deliver me from this evil. Lumayo ka na, run na, takbo ka na. Takbo ka. Tignan niyo po tignan niyo po itong discussion natin, ang ganda. From curiosity, now nakikita na natin yung consequence, Kuya Bong, di ba? Kuya Bong, tignan niyo po ito pangatlong tanong. At Ate Hana, nandito na ako sa punto na nagkakanda utang-utang na dahil sa pagsusugal.
Parang walang katapusan na ang pagbabayad na lang po ng mga ginagawa ko. Paano ko po ito haharapin? Ayan na. No, tigil na. Yun Ayan talaga na. eh. Baon na. Oo, hirap. Paano po yung mga ganyan, Ate Hana? Siguro parang recognize the fact na naging addictive siya. Yun. Kasi, again, di ba yung gambling, may psychological effect yan sa tao. Kasi parang tayo pa lang minsan, tayo ba gusto natin na kapag tayo nilamangan, di tayo makakabawi? Dun pa lang sa tao, sa ginawan tayo na masama. How about more dun sa games? Na kapag tayo ba natalo tayo dito, ibig sabihin, hindi, babawi ako. Meron pa naman ako Parang dun siya nagiging addictive Yung pakiramdam mo, may pagkakataon ka pang bumawi. Tapos pakiramdam mo, yung possession na pinangbabawi mo, sa'yo. To the point na, pautang naman ng 1,000,000. Di bale, pag nanalo ako, babawi ko to. Babalik ko to 2. So, minsan dun sila dun sa psychology na, hindi, nababawi ito Pero, ang hindi natin nakikita is, saan ba nanggagaling yung addiction natin? Pwedeng, it is might due to stress, nagsimula sa enjoyment, katuwaan lang to Pero nakita mo, pleasing pala to, parang nakakabawi pala. Sarap pala sa feeling pag nananalo ka sa buhay. Parang ganon. Or sometimes, nandun yung, wala talaga akong pera Easy win easy money Diba? Pangatlo, nandun yung pagkakataon na, kailangan ko to. Tapos, ito yung easy access online, diba? Download mo lang, scatter. Pero hindi natin nakikita yung root cause na kailangan mo pala ng Panginoon na magpo-provide sa'yo, mag-organize ng utak mo, paano ka stress ka, ganyan. At magbibigay sa'yo ng kasiyahan. And also yung pagkakataon na kailangan mo ng redemptive savior na baon na ako sa utang Siguro yun yung recognition of the fact na number 1 is to recognize everything na I became addictive and I need redemption. Then, the rest, dahan-dahan lang. Parang, dahan-dahan tayo. Di ka naman inaasahan ng tao sa paligid mo at ng mundo na tumayo ka agad kasi kahit ikaw di mo magagawa Na just recognize lang na kailangan kong bayaran yung utang ko ng dahan-dahan. You just make a way. Pray ka sa Lord, paano i-expand yung capacity mo to earn, then everything will follow. Ang makita lang sana ng Panginoon is yung puso mo na, Lord, I need you. Addiction yan Kaya kung may gambler sa bahay, unti-unti nawawala yung kasangkapan ninyo Yes. Kasi Meron bibenta ako yan. nakitang slogan ng PNP. Parang sabi niya, ang sugal ay parang droga, nakakasira ng buhay at pamilya. Oo, totoo yun. Kasi alam ko yung mga gamblers, papasok sila sa casino, naka-Mercedes-Benz, uuwi sila magtataksi. Yun. Oo, marami. Maraming ganun. Tsaka ang hirap nun, talagang may psychological dyan Kaya nga minsan they offer drinks para hindi nakakapag-isip ng tama. Kaya minsan meron tayong mga in gambling. Napapanood ko lang naman. Minsan merong lady, parang ganyan. Huwag ka mag-alala. Ganyan. Ito ko, parang wish me luck lady, parang ganon. Pero in fact, siya yung tagabulong, hindi, bet ka pa. So, minsan nakikita natin that we are falling into the trap na pala. Lady lang. Tsaka sa labas po niyan, Kuya Bong, last na lang po. Sa labas po ng casino, marami po dyan, may pondo at negosyo nila magpautang sa mga nagsusugal. Yung mga financier. Financier, ang dami nun. Ano po? Loan sharks. Sagutin ko na lang yung tanong. Yung tanong kasi kanina, napaka-importante. Paano ko hihinto? Paano ko ito haharapin? Kasi baon na ako sa utang Unang-una, siyempre, kailangan mo ng tigilan. Tigilan mo muna. Kasi hindi ka ang kasinungalingan dito, parang makakabawi ka through that and mababayaran mo na yung utang mo. Sa akin, tanggalin mo na yung kasinungalingan na yan. Aminin mo na baong ka na. So, stop it. Tigil mo na. How? Yun ang pinakamabigat na bahagi. First, confess honestly. No? Aminin mo talaga. Tell somebody else about your condition. Di ba? Sabihin mo yon. Then, remove all access. Remove all access to that kind of casino. And, nyari, kung ikaw nasa online, i-delete mo. Katulad ng ginawa mo kanina, dinelete mo na kagad yung Candy Crush. Diba? Kasi totoo lang, hindi ko dinidepensahan kanina yung gambling. I'm just trying to explore it for everyone to understand. Pero, sabi ko sa inyo, kung ito ay magiging addicting, kung ito ay drugs, huwag mo na simulan. Kaya yung enjoyment lang kami ng pamilya, huwag mo na simulan. Kasi how sure you are na yung anak mo, kaya mo niyang kontrolin, pareho ng pagkokontrol mo. Kaya mahirap Kaya mabuti pa, habang hindi pa nagsisimula, wala pa yung binhi ng greed sa puso, tigilan mo na agad. Di ba? Sabi nga ng Bible, if your right hand causes you to sin, cut it off. Di ba? Importante yon. So,
Maghanap ka, replace a habit. Palitan mo yung habit. Kung ano yung habit mo ngayon, palitan mo na something. Kaya pursue, ano ba sabi niya? Flee from this unrighteousness, then pursue. Merong ganun yan eh, di ba? Kaya palitan mo. Hindi pa pwedeng, tanggalin mo lang. Kailangan palitan mo ng ibang bagay. No, paano ko babawi financially? Yan ang tanong na malaki. Siyempre, magbabayad ka talaga eh. And wala kang choice. There are consequences. So, if you have to at least sell whatever you still have, gawin mo to start all over again. But learn to ask God for wisdom on how to invest whatever small amount that you still have. Kasi ito, para naman maintindihan nyo, kunyari, weteng na lang. Kunyari, piso lang naman to eh. Baka manalo ako ng 1,000, naman. Wala mong mawawala sa piso, di ba? Pero sa totoo lang, pag hindi ka na nanalo, yung probability, ang nakakainis pa naman doon, yung muntik-muntikanan. Di ba? Nangyari, konti na lang, isang numero na lang eh. Parang ganon. Yung muntik-muntikanan. Nanalo 33, 32 yung number mo. Sayang. Ganyan, di ba? Di ba? Kaya gusto mo na ulit. Pero sa akin, pag inisip mo yun, naipon mo na 1,000. Di ba? So, just be wise. Kaya po, paano ako magbabayad ngayon? Start when you sell whatever properties you still have, or if somebody will still trust you na kung saan pahiramin ka man, you start budgeting, as in do a debt repayment plan and saving goals, and of course, a wise stewardship habits. Importante yun. Ayos. Dagdag din po Oh, natin sige yung po. accountability. Yun nga, Ayun. yung Na parang honesty. kailangan may Oo, ka-partner ka may na partner ka. nandyan ka na naman ulit, tagabantay. Kasi addictive po siya. Saka Kaya, mag-commit ka. Ate Pepper, please, alalayan mo na sa Oo. Wala na ate, saka di ba napasa ko na sa'yo? Mag-commit ka sa accountability partner. Accountability That's partner. very true. Okay, ang sarap po ng ating discussion at hitik na hitik ang ating mga payo at mga para sa ating mga viewers, no? Kuya Bong, Ate Pepper, sa mga experience ang dinaanan natin, Ate Hana, Kuya Erwin, dadako na tayo ngayon dun sa ating yung general na payong kapatid para sa lahat. Lahat, ang dami nang natutunan sa usapan. Pero ano ba yung maipapayo mo sa ating mga kapatid na nanonood at nakikinig ngayon? Umpisahan na natin kay Kuya Erwin. Siguro, pinakamaganda dyan would be, tulad na nasabi ni Kuya Bong, lumayo ka. Tsaka, first of all, humingi ka ng tulong sa Diyos. Yan, number one. Then yung accountability partner, preferably, kung may asawa ka, yung asawa mo. Tapos kung kaibigan mo, matalik mong kaibigan. Yan. At mag-commit ka to submit. And then, kung may mga utang ka, yung mga, kung kaya mong, i-discuss mo with your family, yung mga things na madidispose mo sa bahay, i-dispose po para makapagbayad ka ng utang. Mahirap yung may utang. And lastly, talagang lumayo ka from any forms of gambling, whether online or sa mga casino. Thank you, Kuya Erwin. Opo. Ate Pepper? Sa akin po, ulitin ko lang po ulit in the book of Mark chapter 8 verse 36, for what does it profit a man if he gains the whole world but forfeits his soul. So, lagi lang po natin tatandaan na we have to give glory to God. Yung stewardship po talaga natin. Wag na po natin, ang piliin po natin is wag isugal yung salvation natin. Kasi ang pinakamahalaga po na kapupuntahan natin is eternal life with Jesus Christ, with our Father in heaven. So, yun po yung wag nating pabayaan sa buhay natin. Yun po ang pinakamahalaga. Ate Hana, ang iyong payong kapatid? Siguro po sa akin, ang dami nating, hindi lang ito yung gaming, hindi lang ito yung mga bagay na kinasusugalan natin. Pero, ang tanong is, how are we dependent on the Lord? Doon mangyayari yun eh, na Lord, ang Panginoon, hindi naman tayo pinipigilang mag-enjoy sa buhay. In fact, He gives us a lot of resources to enjoy our life. Pero the Lord also, in the parable of talent, the Lord also wants us to be a good steward. Na binigyan kita nito, binigyan kita ng, kailangan maging good steward ka nito. Kailangan ibalik. Hindi naman siya nagre-require ng exact amount, but God wants us to be so fruitful because He have entrusted us. Yung mere fact pa nga lang na entrusting eh. How can we not be grateful na pinagkalooban tayo ng ganun?
na, may tiwala ka pala sa akin, confident ka pala sa akin that you're giving me this. So, it's not about proving again, but it's also gratitude sa Lord na, Lord, dahil pinagkatiwalaan mo ako, even if I don't trust myself, I will give things back to you. I will be good steward for you because you have entrusted me much. Siguro dun tayo. Amen, Attorney Hannah. Thank you po. At syempre, Kuya Berwin. Ay, Ako oo na nga, po. Kuya Bernie. Ako na po. Ayan. Ano palang advice mo? Ano bang maipapayo mo nga naman dito sa usapan natin? Na-miss namin yung... So nabanggit na ang karamihan. Pero ako po ay sa hirap ng buhay ho ngayon, kaya ho maraming nagsusugal. Sa totoo lang, huwag niyo hong i-shortcut ang buhay para umasenso. Manalangin ho kayo, magtrabaho ho tayo, magtiis tayo, at higit sa lahat, makontento ho tayo. Huwag natin laruin yung pera na ibinibigay ng Diyos sa atin, na hinihingi natin sa Kanya. Ingatan ho natin ang lahat. Yan po. Kuya Bong. Praise God. Alam niyo po, ang ating goal lagi sa buhay is always learn to treasure Christ more than gambling. Tandaan natin, people abandon lesser pleasures when they discover a greater treasure. Kaya po sabi ng Bible, in the presence of God, there's fullness of joy. Kaya ako kay Jesus, nandun niya ating kaligayahan. Then let me just give you practical mga advice no, bilang kapatid. First, face the truth. As in, admit addiction. Aminin mo if you're addicted to something. No? Then remove the temptation. As in, cut off all the access na magbibigay sa iyo ng pagkakataon para mahulog ulit doon. Then embrace accountability, katulad sabi ni Attorney Hannah kanina. Kasi napakalaga yun, we need to walk with trusted believers. And of course, enjoy Christ. I find your deepest satisfaction in Him. And in short, free. You're free. Di ba? Kaya po, alam nyo, you can only find that freedom in Christ Jesus. Those people in the flesh, no matter what they do, they can never please God. But God has given us His Spirit because of Jesus Christ who died on the cross for our sins. Kaya po yun po ang ating kalayaan. Yun po ang ating pag-asa. Siguro kung nandito po kayo and you're struggling with the issue of gambling, I want to pray for you. I want sana talaga i-deliver kayo ng Diyos from that stronghold. Kasi may spirito rin ho yan eh. Kaya we need to really pray. And you renounce it before God. Okay po? Tayo po manalangin. Father in heaven, I thank you, Lord God, that you provide everything that we need to enjoy life. And indeed, your presence alone is enough. And Father God, thank you for allowing us to be with you because we know that being with you cost you your life. Cost you, Father God, the comfort of heaven, becoming human, dying on the cross for us, Lord. Lord, even being separated from the Father. Thank you. Thank you, Lord, for such love. So I pray that everyone will truly experience such beauty of yung relationship with you. Kaya naman, Panginoon, for those who are already addicted, enslaved by gambling, dalangin po namin. Deliver them in the name of Jesus. Grant them the power, Father God, to really admit, Father in heaven, to really face their problem as in head-on. Na talagang maaminin nila yung kanilang pangailangan ng kalayaan. At Panginoon, talagang maintindihan nila, O Diyos, na handa na talagang kailangan lang alisin o to remove all the access, Father in heaven, para hindi na sila makabanumbalik doon. At simulan nila, Panginoon, to embrace accountability. Para, Panginoon, bigyan niyo sila ng mga taong makakasama and to really enjoy you, Lord Jesus. Father God, thank you that you are our Savior, hindi lang sa eternal damnation, kundi Savior kayo, Panginoon Diyos, sa aming mga Panginoon, where we are being enslaved, O God. Thank you, Lord, na kayo ang aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang dami pong mga naging hamon po sa atin at bahagi nito katulad doon ng pagsusugal. Pero ito lang masasabi ko, anuman ang ating pagdaanan, umulan man, Umaraw. O bumagyo. Kung kailangan nyo ng payo, Nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!